Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Ng araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Patrolwoman Melanie Mapa, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Tinatayang 700,000 pisong halaga ng tanim na marijuana, sinira sa malawakang operasyon sa Lanao del Sur. Babae sa Tuguegarao City, arestado ng PNP-ACG dahil sa pagpapakalat ng pribadong larawan at video ng magkasintahan sa social media. At 27 anyos na lalaki kalaboso matapos mahulihan ng baril at iligal na droga. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Atin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Timbog ng Regional Anti-Cybercrime Unit 2 ang isang babae sa Tuguegarao City, Cagayan dahil sa pagpapakalat nito ng mga pribadong larawan at video ng magkasintahan sa social media. Nakatutok dyan si Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Arestado ang isang 39 anyos na babae matapos nitong ipakalat ang mga pribadong larawan at video ng magkasintahan sa social media gamit ang nakuhang akses mula sa nawawalang cellphone ng biktima. Batay sa investigasyon, ginamit ng suspect ang Facebook account ng biktima para ipakalat ang mga pribadong larawan at video ng magkasintahan. Nagbanta pa ang suspect na ipagpapatuloy ang pagpapakalat ng mga ito kapalit ng halagang 20,000 piso. Agad nagsagawa ng entrapment operation ang mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 2 katuwang ang Tuguegarao City Police Station sa isang hotel sa Tuguegarao City, Cagayan kung saan matagumpay na naaresto ang suspect. Pansamantalang nasa kustodiya na ito ng Tuguegarao City Police Station at nahaharap sa mga kasong photo and video voyeurism at robbery with violence against or intimidation of persons. Mula dito sa Kampo Krame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Samantala, isang 27 anyos naman na lalaki ang naaresto ng kapulisan matapos mahulihan ng baril at iligal na droga sa Caloocan City. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Habang nagpapatrolya ang mga kapulisan ng Caloocan City Police Station, Congressional Substation 9 sa Barangay 171 Caloocan City, isang concerned citizen ang lumapit at nag-ulat na siya ay tinakot ng isang lalaki gamit ang baril. Agad na rumisponde ang kapulisan at nagtungo sa lugar. Doon ay nakita nila ang suspect na nagtangkang tumakas, ngunit agad ding itong naaresto. Nakuha sa kanyang isang kalibre 45, magazine na may 5 bala at 7 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 47,600 pesos. Kasalukuyan ng nasa kustodiya ng pulisya ang suspect at naharap sa kasong grave threats, resistance and disobedience, illegal possession of firearms and ammunitions, at possession of illegal drugs. Isinailalim siya sa medical na eksaminasyon
bago ilipat sa IDMS at Station Drug Enforcement Unit para sa kaukulang investigasyon. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glacelan Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esperanza. Arestado ng Cagayan Cops ang isang individual na wanted sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa bayan ng Peñablanca, Cagayan. Nakibalita dyan si Police Corporal Roldan Giab. Isang most wanted person sa isinagawang operasyon ng kapulisan sa barangay Kibal, Peñablanca, Cagayan, nito lamang ika-23 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ang suspek na si alias Jomar, 49 na taong gulang, may asawa at isang magsasaka at residente sa bayan ng Igig, Cagayan. Si alias Jomar ay kinikilalang isa sa mga most wanted person at nahaharap sa kasong paglabag sa Section 28 Paragraph A na may kaugnayan sa Section 28 Paragraph G ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 220,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ang operasyon ay pinangunahan ng Igig Police Station katuwang ang Provincial Intelligence Team Cagayan South, Regional Intelligence Unit 2, 204th Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 2 at ang Peñablanca Police Station. Patuloy ang pagpapaigting ng mga otoridad sa kampanya laban sa kriminalidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa lalawigan ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Giab, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Giab. Hindi na nakapalagpa ang isang high-value individual matapos itong maaresto sa isinagawang buy-bust operation ng pulisya sa Parañaque City. Ang report mula kay Patrolwoman Mika May Bahiwag. Nasa kote ang isang high-value individual na pinangalanan si alias Mark, 21 anyos, sa ikinasang buy-bust operation ng Parañaque City Police sa Silverio Compound, Barangay San Isidro, bandang 9 o'clock ng gabi. Nakumpiska sa operasyon ang humigit kumulang 80 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 544,000 pesos, buy-bust money, cellphone at backpack. Sinampahan naman ng kasong paglabag Sections 5 at 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nasabing suspect. Patuloy ang Parañaque Police sa kampanya kontra droga bilang suporta sa AAA ng NCRPO at advokasya ni Chief PNP, Police General Nicolas D. Torre III. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, ako po ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Mika May Bahiwag, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bahiwag. Samantala, nagsagawa ng isang makabuluhang bisita eskwela ang Ipasindayo Cops sa Kalanasan, Apayao bilang bahagi ng kanilang kampanya para sa mas ligtas at maayos na pagbabalik paaralan ngayong pasukan. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Myra Biran. Nagawa ng Apayao Police Provincial Office ang isang makabuluhang outreach program sa ilalim ng Oplan Bisita Eskwela I Am Strong sa Bucarot Elementary School, Kalanasan, Apayao nito lamang ika-24 ng Hunyo taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel James S. Bauding, Chief ng Police Community Affairs and Development Unit, ang aktibidad katuwang ang matauhan ng PMDT Apayao at 2nd Apayao PMFC. Layunin ng programa na magatid ng kalaman, suporta at kasiyahan sa mga batang mag-aaral sa liblib na lugar ng Apayao. Ilan sa mga tampok na aktibidad ang pagbibigay kalaman tungkol sa Anti-Bullying Act o RA 10627, tamang nutrisyon at kalagahan ng pag-inom ng bitamina. Namahagi rin ang mga pulis ng puting t-shirt, school supplies, vitamins, at tsinelas sa mga mag-aaral. Sinamahan pa ito ng masayang laro at banding activities na lalong nagpasigla sa mga mag-aaral. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Bauding, ang inisyatibong ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng Philippine National Police na paigtingin ang koneksyon at pagtutulungan ng pulisya at pamayanan, lalo na sa mga liblib na lugar. Ang matagumpay na pagsasagawa ng Oplan Bisita Eskwela ay nagsilbing patunay ng kahalagahan ng presensya ng pulisya sa pagpapatibay ng edukasyon, kalusugan at ugnayan sa mga komunidad.
Mula dito sa Baguio City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mayra Beran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Beran. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Walang kawala sa batas ang isang babae matapos itong mahuli sa ikinasang buy-bust operation ng mga otoridad sa probinsya ng Guimaras. Yan ang tinutukang balita ni Patrolwoman Julibel Alvior. Sa patuloy na kampanya kontra iligal na droga, isang babaeng itunuturing na street-level individual ang nasakote ng mga kapulisan sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Santo Rosario, Buenavista, Guimaras, nito lamang 23 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ang operasyon ay pinangunahan ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Guimaras, katuwang ang Provincial Intelligence Unit, Buenavista Station Drug Enforcement Group at Guimaras Provincial Mobile Force Platoon. Kinilala ang suspect sa alias na Bebe, 22 anyos, at residente ng Purok Balok-Balok, Barangay Navalas, Buenavista, Guimaras. Ayon sa pulisya, matagal na itong minamanmanan dahil sa umano'y pagkakasangkot sa bentahan ng iligal na droga sa lugar. Na-recover mula sa suspect ang isang sachet ng hinihinalang shabu bilang buy-bust item at ang 500 pesos na marked money. Bukod pa rito, nakumpiska rin ang humigit kumulang 5 gramo pa ng iligal na droga na may halagang tinatayang 35,000 pesos sa street value. Naharap ngayon ng arestado sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pagkakahuli ng Guimaras PNP sa suspect ay isang hakbang patungo sa mas ligtas na kinabukasan para sa mga mamamayan dahil sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis. Ligtas ka. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Julibel Alvior, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alvior. Samantala, upang higit pang mapabuti ang crime prevention at response capabilities ng kapulisan sa lungsod ng Cebu, pinagkalooban ng karagdagang advanced motorcycles ang Cebu City Police Office na ipinamahagi ng Police Regional Office 7 na pinangunahan ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang Regional Director ng Pro 7. Patrolwoman Annalyn Canoog sa report. Matagumpay na isinagawa ng Cebu City Police Office sa pangunguna ni Police Colonel Enrico E. Figueroa, Acting City Director, ang pagtanggap ng karagdagang mobility assets na bahagi ng kanilang pagpapaigting sa kakayahan ng kapulisan sa crime prevention at rapid response sa lungsod ng Cebu nito lamang 23 ng Hunyo sa taong kasalukuyan. Ginanap ang turnover ceremony sa Police Regional Office 7, Camp Serias Mea Senior, Cebu City, kung saan opisyal pinagkaloob ng Police Regional Office 7 ang dalawang karagdagang motorsiklo sa Cebu City Police Office. Pinangunahan ni Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan, Regional Director ng Pro 7, ang nasabing pamamahagi ng kagamitan. Kabilang din sa mga pinagkaloob kamakailan ng Pro 7 ay ang 15 advanced Honda motorcycles na may 150cc engine capacity na particular inilaan para sa Tactical Motorcycle Riding Unit ng Cebu City Mobile Force Company. Layunin ng mga makabagong motorsiklong ito na mas mapabilis ang response time ng mga partiba at mas mapaigting ang presensya ng kapulisan sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar na hindi madaling maabot ng malalaking sasakyan. Nagpahayag ng taos-pusong pasasalamat si Police Colonel Figueroa sa supporting binigay ng Police Regional Office 7. Binigang diin niya ang malaking ambag ng mga bagong mobility assets sa pagpapatibay ng operasyon ng Cebu City Police Office laban sa kriminalidad at sa mas epektibong pagtugon sa pangangailangan ng komunidad. Ang programang ito ay bahagi ng patuloy na inisyatibo ng Philippine National Police sa modernisasyon ng kagamitan at pagpapaunlad ng kakayahan ng mga unit ito upang masigurong ligtas at mapayapa ang bawat pamayanan. Mula dito sa Cebu City, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. At narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Sinira ng mga otoridad ang tinatayang 700,000 pisong halaga ng tanim na marijuana sa isang malawakang operasyon sa Lanao del Sur. Alamin ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Maria Señora Agbuya. 700,000 halaga ng fully ground marijuana ang natuklasan at sinunog ng mga otoridad sa isang operasyon kontra illegal na droga nito lamang Hunyo sa Barangay Dinganon, Gilupa, Lanao del Sur.
pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Allen M. Alcido ng Lanao del Sur PNP ang operasyon, katuwang ang iba't ibang unit ng pulisya. Nasabat sa taniman ang humigit kumulang 500 tanim ng marijuana sa 2,000 metro kwadradong lupain. Naabutan sa lugar ang sospek at mga kasamahan nito na natutulog. Habang isinasagawa ang pagsunog, isang putok ng baril ang narinig sa katimugang bahagi. Nagsagawa ng clearing operation ang otoridad, ngunit hindi naabutan ang pinaghihinalaang bantay ng taniman. Nagpaabot ng papuri si Police Colonel Cesar P. Kabuhat, Provincial Director ng Lanao del Sur PPO, sa matagumpay na operasyon bilang patunay ng determinasyon ng pulisya laban sa iligal na droga. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Señora Agbuya, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Agbuya. At para sa ating huling balita, dahil sa walang humpay na anti-illegal drug operation ng pambansang pulisya, nasa kote ang 3 individual sa isinagawang buy-bust operation sa Davao City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Queenie Babes Arendain. Arestado ang 3 individual sa patunay kinasang drug buy-bust operation sa Barangay Talumo proper, Davao City. Nito lamang 25 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Harold S. Untalan, Station Commander ng Baliok Police Station, ang mga suspect na sina alias Carl, 34 taong gulang, alias Angeli, 27 taong gulang, at alias Mer, 56 taong gulang, na pawang mga residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Major Untalan, naresto ang suspect sa pakipagtulungan ng mga personahe ng Baliok Police Station at sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency 11. Dagdag pa ni Police Major Untalan, na-recover mula sa suspect ang tinatayang nasa 20.74 gramo ng hinalang shabu na may halagang 141,032 pesos, kasabang ibang mga drug paraphernalia at buy-bust money na ginamit sa operasyon. Kasalukuyang nasa kustodiya ang suspect upang dumaan sa tamang disposisyon at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Joseph R. Argiles, alinsunod sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako yung PNN Correspondent, Patrolwoman Queenie Babes Arendain, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Arendain. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At bilang bahagi ng mas pinabilis at pinalawak na emergency response system, muli naming ipinapaalala ang panawagan ni Chief PNP na huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat sila ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating sila sa loob ng 5 minuto. Ang 911 ay bukas 24/7. Maaring tawagan kahit walang load at handang tumugon sa anumang uri ng emergency. Ipagbigay alam sa inyong pamilya, kaibigan at komunidad. Sa panahon ng pangangailangan, 911 ang inyong katuwang. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Melanie Mapa, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.
Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.